Hello everyone! Ayan, alam na alam ko na. Excited ka na naman makinig at manood sa aking menu for today dahil mag-iimbento tayo. At alam ko na, excited kang malaman ito at gustong gusto mong gayahin. Kaya ito na, i-reveal na natin. Mag-iimbento tayo ngayon ng isang kakaibang menu na pwede mong ihain syempre sa iyong pamilya ngayong Pasko, lalong-lalo na kapag may bisita ka, pwede mo itong lutuin at ipatikim sa kanila. Sigurado ako na mapapawaw sila dahil hindi lang espesyal, hindi pa nila ito natitikman. Ayan, kaya ano pang hinihintay mo? Kung gusto mong sundan ang aking proseso ng pagluluto, ayan, nabubulol-bulol na tayo agad. Kung gusto mong sundan ang proseso ng aking pagluluto, ihain mo na rin ito at sundan mo na ang pagluluto natin. Ayan, nilatag na natin kanina ang mga ingredients, kaya kayang-kaya mo nang gawin ito at sigurado ako meron din naman mga ganyang mga recipe na makikita mo kahit saan, lalong-lalo na sa tindahan ng kapitbahay. Kaya ayan na, umpisahan na natin ang paggigisa. Kaya sit back and relax at enjoy mo lang ang ating pagluluto at syempre manood ka mabuti. Alam na alam ko na gusto mo yung gayahin mamaya dahil marites ka at syempre inggit na inggit ka sa kapitbahay mo kapag naaamoy mo ang ulam nila, kaya gusto mo rin na gawin ito at sigurado ako naman na maiinggit ang iyong kapitbahay. Kaya ayan, bang hinihintay natin? Ayan, tutuloy na natin ang ating pagluluto. At dahil may mata ka naman para manood at tumingin sa proseso na ginagawa natin, syempre, bibigyan na lang natin ng pansin at magkukwento na lang tayo. Magbibigay tayo ng napakagandang trivia tungkol sa ating mga ingredients. Ayan, may pumalakpak na marites sa baba. Tuwang-tuwa nang marinig niya ang kwento. Ayan, syempre dahil sikat na si Mang Kanor noong unang panahon. Kaya ayan na, bibigyan na natin ng pansin para tuwang-tuwa na naman at lumaki ang bunganga ng mga marites sa baba. Kakangiwi. Una nating pinakita, syempre, yung kanton. Ayan, kaya bibigyan natin ng pansin yan. Speaking of kanton, noong unang panahon ni Mang Kanor, ang kanton, ayan, makinig ka mabuti, ang kanton ay isang proseso ng paggawa ng bata. Ayan, medyo rated PG tayo, kaya kung may mga bata dyan, ayan, medyo magtakip kayo ng inyong mga ilong at syempre ng iyong mga tenga para hindi nyo marinig ang ating sasabihin kasi rated PG, paalala yan. So ito na, ulitin natin. Ang kanton noong unang panahon, ito ay proseso ng paggawa ng bata. Ginagawa ito madalas ng mag-asawa, magjowa at syempre ginagawa nila ito kapag walang nakakakita at walang bata. Ayan, ito ay hindi bastos. Ayan, dahil mga matatanda na kayo, mga mature na kayo, kaya alam nyo na yan. Ini-explain lang natin noong unang panahon ito. Ito ay ginagawa upang mailabas ang enerhiya. Ayan, yung mga enerhiya na napupuno at naiipon sa loob ng katawan. Kaya ang mga walang jowa at walang asawa, walang mga kapartner noong panahon ni Mang Kanor ay napapasana all na lang. Sana all. Ayan, biglang tumaas ang kilay at napasana all si Marites Perky F ng Team 69ers. Ayan, sumabay din na napasana all si Little Flap, si Eric Kid Story, si Viva Mascarados at si Riders Roma Italy. Siyempre, napasana all din si Marjomix TV, si GT Vlog, si Resquiao at si Debris Dabab. Kasama niya si Jomicel Vlog at si Josepina Adami 18. Sila yung mga napasana all dahil wala silang plok-plok at walang ana-ana. Puro shampoo, Vaseline at syempre
Mariang Palad ang kanilang katuwang sa buhay. Ayan, biglang napahalakhak ng malakas itong si Mama Sang Thunders, Mabuhay 0808 Vlog, at si Mama Sang Thunders, The Survivor Grandma, dahil narinig nila yung walang ana-ana at walang plok-plok. Tinawanan nila ang Team 69ers, pero wag ka, kilalang kilala kita ating Mabuhay 0808 Vlog, at Mama Sang Thunder, 72 years old, na may backpack na Arenola, The Survivor Grandma, dahil isa ka rin sa walang ana-ana mula noon hanggang ngayon. Kaya sigurado ako na napasana all ka rin ng napakalakas na may kasama pang hiyaw. Okay, ituloy na natin ang pagbibigay ng trivia sa ating pangalawang ingredients. Ang pangalawang ingredients natin na ibinahagi ay ang siomai, beef siomai. So, ang beef siomai sa panahon ni Mang Kanor, ito ay pagkain na ginagawa ng mga musang saltik na Colbert family. Siyempre, kapag hindi sila busy, at ito rin ang kanilang inaalok na ulam sa kanilang mga bisita. Ang proseso ng paggawa nito, siyempre, alam nyo naman, yung mga musang saltik na Colbert family, nagkukumpulan yan para gumawa ng produkto na ganito. At syempre, pinangungunahan siya ni ang kanilang inang na nakulbat na bagtit na may saltik, si Ate Kakoda Bagtit. At syempre, kasama niya ang kanyang love of my life na si Idol Ace. At syempre, nandyan din pabida si Tony Mix Vlog at si Charles Lumawig, at ang kanilang kapitbahay ni Pare Koy Official TV, at syempre ang kanilang tagaluto na si Lorico. Syempre, hindi mawawala ang pinaka-nakulbat, pinaka-bagtit at pinaka-may saltik na si Katya Life in Lebanon at si Lailani Sirami Vlog, at ang pinaka-nakulbat at pinaka-saltik na pinaka-bagtit sa kanilang lahat na musang saltik family na si Ads Diary. Ayan, nagkukumpulan yan tuwing wala silang mga agenda, pero nag-uusap-usap lagi niyan dahil mga reklamador sa mga palaro, at syempre laging natatalo, kaya wala silang ibang alam gawin, at ito na lang yung pinagkakabala nila, ang paggawa ng siomai. At syempre, nakikisali din ang kanilang kapitbahay na si Rodel Magsipok, at ang bagong may tileleng na si Ate Leng Gray Official na may 100% tileleng. Ayan, si Ate Leng na may tileleng 100% na may saltik na bagtit. Syempre, kapag sinabi nating musang saltik na kulbat bagtit family, syempre nakadikit na dyan ang get. Ayan, yung mga napariwarang sex bomb dancer. Siyempre, dalawa lang sila. Walang iba kundi si Tita Lods na kulbat na bagtit lutado, at siyempre ang kanyang ating na si Lods CB bagtit na kulbat. Get. Siyempre, itutuloy na natin ang ating pagbibigay ng trivia tungkol sa ating ingredients. Pinakita rin natin doon sa unang proseso ang ating ingredients na evaporated milk. Speaking of evaporated milk, ang evaporated milk ay sa panahon ni Mang Kanor, tinatawag nila ang isang tao na evaporated milk kapag ito ay may asawa at laging nakaana-ana at nakakaplok-plok, dahil nagiging malabnaw na ito. Pero nagiging malapot ito kapag yung isang tao ay hindi nakakaana-ana at walang asawa. Puro na lang Mariang Palad, kaya hindi nakakasana all. Kaya nagiging produkto nila ay condensed milk imbis na evaporated milk. So, ang evaporated milk, ito ay produkto ng mga may asawa, may kasintahan, may jowa na nakakaana-ana kahit saan, sa umaga, sa gabi. At ang walang ana-ana, single, ayan, yung mga walang, yung mga laging napapasana all, yung mga matandang gurang, mga thunders, yung mga masusungit, ayan, yung mga produkto nila ay, syempre,
condensed milk, malapot-lapot. Sana all. So, ituloy natin ang pagbibigay ng trivia. Isang ingredients din natin ay ang beans or Baguio beans na tinatawag nila sa Pilipinas. Speaking of Baguio beans, syempre, paduduguin natin ang ilong ng mga Team 69ers. Ayan kasi mga marites na ang haba ng mga muso, mga Manwit na kapamilya at Viva family. Ayan yung mga mahahaba yung nguso. Team 69ers. Pinangungunahan yan ng pinakamahaba ang nguso na si Perky F at pinakamarites katulad ni Ate Mabuhay 0808 Vlog. Green beans or Baguio beans are young, unripe fruits of various cultivars of the common beans, although immature or young. Ayan, dahil nabanggit ang yang, sa panahon ni Mang Kanor, ang mahilig sa mga bata ay walang iba kundi si Coach Nonoy Carpena. Sana all. Siya ang laging nakatambay sa harapan ng Sogo upang syempre magbantay sa mga bata na mapuputi at syempre mga laging malilinis ang mukha, kumikinang-kinang lalo na kapag gabi. Napapasana all. Ayan, tinatawag silang mga hipon pero wala yan sa ingredients natin. Nabanggit lang natin dahil sinabi na yang. Si Coach Nonoy ay nagtitinda ng mani sa harapan ng Sogo at madalas na nag-aalok ng, alam mo na, sana all. Sana all na lang talaga, Coach. Ikaw na talaga. Sana all. Ayan, dahil may oras pa tayo para magkwento, bibigyan pa natin ng pansin ang ating trivia ingredients, ang onion at garlic. Siyempre, sa unang panahon, sa panahon ni Mang Kanor, ang garlic o bawang, yan ang paborito ng mga aswang na musang saltik na Corvette family. Siyempre, kilala nyo na yung mga yan, lalong-lalo na yan si Ate Kakuda Pong. Kapag nakita mo yan na pumunta sa sagingan, magbilang ka ng 5 segundo, lumilipad na yan sa taas, kalahati ang katawan, kasabay ng kanyang mga junakis na si Leilani Sirami Vlog, si Katya Life and Lebanon, at si Ads Diary. Pero meron kayong kakaiba na hindi alam. Si Ate Kakuda Pom ay isang aswang pero ang kanyang anak na si Leilani Sirami Vlog at si Ads Diary at si Katya Life and Lebanon ay hindi aswang kundi isang nakulbot na bagtit na tikbalang. Ayan, medyo hindi sila magkapareho kahit magkamag-anak sila. Tikbalang na aswang. Paano nangyari yon? Siyempre sa pamamagitan ng kapangyarihan na bilang mangkukulam na si Ate Mabuhay 0808 Vlog at si The Survivor Grandma noong panahon ni Mang Kanor. Sila ay nung panahon na lumipad na at inantabayanan ang tres Martes na Corvette family na butsyog. Inantabayanan nila at pinahiran nila ng kanilang kapangyarihan. Kaya naging, siyempre alam nyo na, naging aswang na tikbalang. Ang sagwa ng itsura ng tres Marites na Corvette family. Pero dahil patapos na tayo at napagod tayo sa kakayaw-yaw, yung mga hindi nagustuhan at nakornihan, pwede na kayong lumayas. Pwede na kayong lumayas at syempre wag mong kalimutan mag-like, subscribe at share na rin para lalo pa tayong maraming mga mainis. Kaya maraming salamat hanggang sa muli. Bye-bye, Mama Shop Shop Shaw Shaw. God bless everyone. Don't forget to like, share, and subscribe at pa-bonus ang notification bell. Bye-bye!